Ang galing ni Wong tsaka ni Harry. Panalo ng dalawa ito, ito nagdala. Ang ganda pa si Wong. Isang pamilya na nooy masaya at sama-sama. Isang pamilya na maligaya sa kabila ng kinakaharap ng kapusan. Isang pamilya na kung saan nagugat ang aming mga pangarap. Sakit. Sakit isipin na parang kahapon lang. Kaya ako po si Bunso. Kaya ako po si Nainay at Titay. Habang nagpaplano sa darating na Pasko. Isang pamilya na kung saan mararamdaman mo ang tunay na kahulugan ng salitang tahan. Subalit, ako pala'y parang natulog lang ng kay tagal. Naginising ng isang malagim na bangungot. Narinig ko ang nangangalit at sigaw ng langit. Walang pag-asa. Walang liwanag. Lahat ng masasayang alaala ay nanong lungkot. Nakita ko siya. Si
Pinatawag niya ako. Pinatawag niya ako habang inaano siya. Habang inaano siya ng tubig. Bunso! Pero wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Hindi ko siya nailigtas. Ako lamang ang nakaligtas. Subalit imbis na mataway, napuno ako ng galit. Bakit? Bakit mo pa ako binuhay? Bakit mo ako inayaan mag-isa? Bakit mo pa ako binuhay? Bakit? Inay! Inay! Isama niyo na ako! Isama niyo na ako! Sakit! Sobrang sakit! Sakit na parang paulit-ulit na tinutulog ang aking puso! Sino pa? Para kanino pa ang aking mga pangarap? Sakit! Sobrang sakit! Hanggang sa tumilim ang aking paningin. At sa pagmulat ko'y may mga kamay na nakapalibot sa akin. Mga kamay na tinulungan akong bumangon ulit. Mga kamay na nagpahinahon ng nangangalit kong damdamin. Sila ang nagparamdam sa akin. Nakabilang ako sa isang tahanan. Sa tahanan. Ang dami kong kasalanan. Nagalit ako sa kanya. Sinisi ko siya. Sinumbatan ko siya. Pero pinatawad niya ako. Pinatawad niya ako. Binigyan niya muli ako ng pamilya. Pinagihilom niya ang sugat sa puso ko. Pinapagaling niya ako. At ngayon ko lang nakita ang aking sarili na naging masaya ulit. Simula nang ipaubaya at pagkatiwala ko ang direksyon ng aking buhay sa Kanya. Sa ating Panginoon. Marahil ay isa lamang ito sa napakaraming kwento ng napakarami nating kababayan na naapektuhan ng nakalipas na bangungot na dulot na nagdaan na bagyo. Siguro, sa ngayon pa lamang sila bumabangon. Naway, ang presentasyon na aming pinakita o aming isinabuhay ay maging inspirasyon sa lahat na sa kahit na anumang dagok sa buhay ay makapag-iwan pa rin tayo ng malaking puwang para kay Kristo dito sa ating puso. At patuloy pa rin tayong tumulog at magtiwala sa kanyang pagpapala.
Dami kasing bigat na kailangan buhatin. 1.5 gig na to ah. Loko niyo ako ah. Birthday. BJ, baka ma-upload. Ano na? 1.5. Arson. Ay. May drawing something. Judge. Dami kasing kailangan buhati. Ginusto mo yan eh. BJ eh. Oo nga eh. Yung pata. Inaawan niyo yung tabako. Taba mo ngayon si... Kumain. Ano bulto na to ah. Dati malambot pa. Ngayon bulto na. Wow. Tsaka lang. Ayos lang ako po. Props lang yung taga-kompas niya. Hindi na tinitignan eh. Sana po ngayong darating na Kapaskuhan, sama-sama nating alalahanin yung pagsilang ni Jesus. Pagsilang na tanong, bakit ba siya sinilang dito? Para sa ating lahat. Pinapaalala ng Kapaskuhan na yun na merong time na dapat tayong magtanong sa sarili natin, tayo ba ay nasa Kanya? Tayo ba ay kasama Niya sa pagsilang Niya? Kaya sana po ngayong darating na Kapaskuhan, sama-sama po tayo maging isa at tumungo sa isang batang Emmanuel na si Jesus Cristo. BJ, 2.1.
Nagset ba tayo ng ano? Maximum? Break na, bro.